State of the Nation. Pangatlo ang Metro Manila sa may pinakamaraming kaso ng dengue sa bansa, pangalawa ang Central Luzon habang nangunguna ang Calabarzon. Para masupurang ang dengue, sinimulan ng piso sa Mosquito Project ng Barangay Edition Hill sa Mandaluyong City. Pero may pumuna sa proyekto. Bit-bit ng mga residente ang kitikiti at lamok na tig-piso ang bawat 5 piraso dead or alive. Ipinapasok sa tinatawag na Mosquito Death Chamber ang mga buhay na lamok para patayin ng ultraviolet light. Ang buhay na kitikiti naman, dinidrain mula sa tubig. Pero ayon sa Health Department, sa halip na ipakolekta ang lamok na baka makahikayat pa sa publiko na mag-farm ng lamok para sa pera, mas mainam na bring me basura ang gawin para maingganyo ang paglilinis. Sabi ng barangay, may programa rin naman silang palit basura. Labis ang paghingi ng tawag ng negosyanteng si Jam Ignacio sa pananakit sa fiancé niyang si DJ Jelly Au. Gusto pa rin daw niyang matuloy ang kanilang kasal. May exclusive report si John Consulta. Eksklusibong humarap sa GMA Integrated News ang negosyanteng si Jam Ignacio. Si Jam ay inaakusahang nambugbog sa fiancé niyang DJ at influencer na si Jelly Au. Inireklamo siya ni Jelly sa NBI at kalauna ay pinapasumpina ng mga otoridad. Pero hindi raw siya nagtatago. Naghintay lang daw siya ng tamang panahon para magsalita at humingi ng tawad kay Jelly. Sa mga kapatid, sa mga kaibigan, dito ako haharap sa inyo, maharap na humihingi ng taus-puso na sorry. Batay sa naunang salaysay ni Jelly, Kinukuha niya yung buhok ko, parang kinukuha niya tapos ginaganon niya ako habang nagdadrive siya. Sa mata ko po, ganon din po. Kamao niya lang din po yung gamit. Yung ipin ko po na basag. paliwanag ni Jam, misunderstanding ang ugat ng away nila. Sa simpleng hindi pagkakaunawaan, and siguro may halo na rin sigurong pagod. Kumbaga, tao lang din siguro ako, sir. Baka napuno lang din siguro ako. Gusto rin daw ni Jam na mag-sorry sa mga kaanak at kaibigan ni Jelly. Pinapangako ko sa iyo na hindi na maulit to. And then sana, bigyan mo ng pagkakataon na ayusin natin tong pareho ng pribado na sa ating dalawa. Nang tanongin ko naman kung ano ang kanyang susunod na plano, Gusto ko ikaw na yung makasama ko talaga. Alam mo yan na may plano tayo na bumuo ng pamilya. Tuparin natin yan. Nagmamakahawa ko sa'yo. Sana ayusin natin to. sinisikap pa namin makuna ng panig si Jelly Au. Pero noon na niyang sinabi na kaya niyang patawarin si Jam pero dapat daw nitong pagbayaran ang ginawa sa kanya. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pati mga operator at driver ng ride-hailing units, humihirit na rin ng dagdag pasahe. 25 pesos ang hiling nilang dagdag sa flag down rate at 3 pisong dagdag sa kada kilometrong biyahe. Itatakda pa ng LTFRB ang pagdinig sa kanilang petisyon. Nagpapatuloy naman ang pagdinig sa petisyon ng 3 grupo ng jeepney operator na 5 pisong dagdag sa minimum na pamasahe, habang 2 pisong dagdag sa kada kilometro. Ayon sa LTFRB, posibleng sa Abril madesisyonan ang hiling na dagdag pasahe. Habang wala pang desisyon, hirit ng mga operator ang piso hanggang 2 pisong provisional o pansamantalang dagdag pasahe, habang hindi pa bumababa ang presyo ng diesel. Dumulog sa Korte Suprema mismong si Vice President Sara Duterte para questionin ang legalidad ng impeachment laban sa kanya. Ito na ang ikalawang petisyon sa Supreme Court para pigilan ang impeachment trial laban sa kanya. Narito ang report. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang humiling sa Supreme Court na ideklarang walang bisa ang ika-4 na impeachment complaint ng Kamara at pigilan ang impeachment trial ng Senado laban sa kanya. Katwiran ng bise, nakasaad sa konstitusyon na hindi pwedeng magkaroon ng mahigit sa isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Dahil dito, kailangan linawin ng SC kung ibibilang bang impeachment proceeding ang simpleng paghahain lang ng reklamo. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez,
ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero. Kabilang sa mga abogado ng BICE na pumirma sa petisyon ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, 2 ng petisyon ang nakahain sa SC para pigilan ang impeachment trial sa BICE. Nanindigan naman ang 2 sa tatayong impeachment prosecutor. Sabi ni Congressman Lorenzo Defensor na political question ang impeachment at hindi ito pakikialaman ng Korte Suprema. Pinabulaan na naman ni Congresswoman Jervil Luistro na minadali ang impeachment ng BICE. Wala pang tugon si Romualdez, sabi naman ni Escudero. Providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o aantala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue. Ang Solicitor General na raw ang bahalang sumagot para sa Senado hinggil sa mga petisyong may kinalaman sa impeachment. Gate ni Escudero, hindi na aabot ang impeachment trial sa June 30 kung kailan matatapos ang 19th Congress. Pre-trial pa lang daw kasi kakain na ng maraming oras. Iniiwasan din daw ng Senado ang mga pagbabago sa rules para hindi makwestiyon ang integridad ng paglilitis. Pero kahit sa Hulyo pa planong simulan ang impeachment trial sa BICE, may mock-up setup nang inilatag si Escudero. Sa isang legal forum, kabilang sa sinagot ay kung ano ang ibig sabihin ng konstitusyon sa utos nitong trial by the Senate shall forthwith proceed. It means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Para kay dating Senate President Franklin Drilon, hindi pwedeng maglitis kung nakareses ang Senado, pero pwede umanong gawa ng paraan. The President can even call a special session so that the impeachment trial can take place. Pero opinyon ni dating Supreme Court Associate Justice at Ombudsman Conchita Carpio Morales, hindi pwede ang special session. Impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted. Sa isang pahayag, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na wala pa silang natatanggap na kopya ng mga petisyon. Pero tiniyak nilang sumunod ang House of Representatives sa constitutional requirements nang maghain ng articles of impeachment at itransmit ito sa Senado. Patuloy na nagpapagaling si Pope Francis sa double pneumonia. Mas prone daw ang mga senyorito at mas delikado kapag sila ang tinamaan nito. Kung paano ito may iwasan sa Fit Track Report ni Nico Wahe. Restful night at paggising, nag-breakfast na raw si Pope Francis ayon sa Holy See Press Office. Na-ospital ang Santo Papa nitong February 14 at ayon sa Vatican Medical Team and Staff, may onset siya ng bilateral o double pneumonia. Ibig sabihin, nagsisimula ang pneumonia sa parehong baga kaya hirap siyang makahinga. Ayon sa adult pulmonologist na si Dr. Ed Marvin Chua Hilario, community-acquired pneumonia na may moderate risk ang tumama sa Santo Papa. Magkabilaan ng bagat nila na apektado o kaya mas maraming parte ng bagat nila yung apektado ng pneumonia. May infection. Prone raw ang mga senior citizen gaya ni Pope sa pneumonia, lalo kung may comorbidity. Mas mahina yung pangangatawan o mga immunocompromised state. Mas matindi yung epekto ng pneumonia sa katawan nila at maaari itong mas maging delikado. Pero wala raw pinipiling edad ang tinatamaan ng pneumonia. Ang 54 anyos na si Teacher Rosette, 2 beses tinamaan ng pneumonia noong 2023 at 2024. For 1 week yon, diretso na ubo ako ng ubo. Nakakaramdam na ako ng hindi naman mataas na lagnat. Pero mainit ang katawan ko, tapos nahihilo, nanghihina. Pero yung first time kong pneumonia na medyo malala, yun talaga yung nakaramdam ako talaga na hindi ako makahinga. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mula January hanggang August 2024, pang-apat ang pneumonia sa sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Mahigit 19,000 ang namatay dahil dito. Napapasa ang pneumonia through droplet and sometimes secretions. No? Mga airborne, meron din mga airborne na klase ng pneumonia. Pagka umubo ang isang tao sa loob ng isang kwarto at hindi maganda ang ventilation ng room, makakahawa kayo ng iba. Mas marami raw tinatamaan ito kapag malamig ang panahon. At para makaiwas, palakasin ang resistensya, lalo't nakadepende sa lakas ng katawan ng tao kung mahahawa ng pneumonia. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Good vibes ang hatid ng isang fur baby na tila inaasar ng kanyang amo. Nasaan si Putot? Putot! Hindi ko makita eh. Todo papansin ng asong si Putot habang pinaprank ng fur dad na si Arturo. Kunwaring hindi nakikita si Putot kaya sige naman sa pagkalabit at paglambing ang fur baby para pansinin ng kanyang fur dad. Isa raw yan sa bonding ng dalawa na mahilig talagang maglaro. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako po si Rafi Tima mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng... Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.